Are you ready for God's Word? Open your Bibles in the book of Proverbs. Proverbs 23, verse 7. Kalatang hindi kayo nagbubuklat ng Bible. Parang ako lang naghahanap. Okay? Proverbs 23:7, it says, "For as he thinks in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you." Now, open it to Philippians chapter 4, verse 8. Ito ay kabisado ng ilan sa atin. Philippians chapter 4, verse 8, it says, "Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things." Sabihin nga po natin, meditate on these things. In other words, yan ang pinag-iisipan dapat. Amen? May the Lord add His blessings upon reading of His words. You may now take your seats, please. Praise God. The title of the message that I would like to share with you this afternoon is the power of your attitude. The power of your attitude. Sabihin mo nga attitude. Pakisabi sa iyong katabi, you have an attitude. Parang hindi magandang pagkakasabi mo. We have attitude. Alam mo kapatid, next to knowing Jesus Christ as our Lord and Savior, nothing is more important than having a good, positive attitude. Why? Because your attitude can make or break you. Your attitude can heal or hurt you. Your attitude can make you friends or make you enemies. Your attitude can make you happy or can make you miserable. Your attitude can make you a success or can make you a failure. Attitude is very important. Alam niyo ba that in the world that we're living into right now, some people believe that this world stinks. Sabi nila, hindi daw maganda ang mundong ito. Mabaho ang mundong ito. Because of the many things that are taking place in a person's life. Meron po isang matandang lalaki at yung kanyang mga apo, pinaglaruan siya. Kaya wag po kayo matutulog ng hindi nakasara ang pintuan pag nandun ang mga apo. No? Yung kanya pong mga apo ay ginawa, nilagyan siya ng Limburger cheese sa kanyang bigote. At ang Limburger cheese, if you are familiar with that, it smells like mustard. At mas matapang pa ang amoy sa mustard sauce. So nilagyan siya ng Limburger cheese sa kanyang bigote. At bigla siyang naalimpungatan. Ang sabi nung lolo, "This room stinks." Ang baho ng kwartong ito. At lumabas siya, pumunta siya doon sa sala. Siyempre, mabaho pa rin na kaya kanyang sinabi, "This house stinks." At paglabas niya sa kanilang bahay, sumigaw siya, "This world stinks." Ang baho ng mundong ito. Pero hindi niya alam, ang problema ay wala sa mundo, wala rin sa bahay niya, kung hindi nasa kanyang bigote. Now, alam mo ba, 95 times out of 100, when we begin to feel that things in life stink, the problem is not with the world or with others, but ourselves. Kanina para masaya ka. Ngayon para sumama ang mukha mo. Pakisabi mo nga sa iyong sarili, sa katabi mo, nasa iyo pala problema. Ayaw kang kausapin. No? Nasa atin pala ang problema. The problem is that our attitude has become negative. Change your attitude to positive ones, and you can change even your situation. John Maxwell was right when he said, "Attitude, not aptitude, determines altitude." Ang ugali o tamang pag-uugali ng tao, hindi lamang ang kanyang karunungan, would determine yung kanyang success in life. Now, today, I want us to look our own attitudes. Kamusta ba ang ating pong mga pag-uugali? And this topic applies to everyone here. Why? Because all of us have attitudes. Sometimes they are good. Sometimes they are not so good.
And sometimes they are just plain nasty. Now, we are going to learn 3 important facts about our attitude. Number 1, your attitude reveals who you are, the real you. Alam mo ba na ang iyong pag-uugali ipinakikilala kung sino ka talaga? How important is your attitude? Your attitude is more important than facts, circumstances, what others say. It's more important than your past, your education, and your money. Your attitude is more important than anything else. And understand, na ang iyong attitude is much deeper than any thoughts, than any quotes na iyong nababasa, than anything that you had thought of or not thought of. Your attitude comes out of the very core of your being. Ang pag-uugali mo at ang pag-uugali ko ay nanggagaling talaga sa kaibuturan ng ating mga buhay. Ang ating mga pag-uugali, your attitude and my attitude, represents your disposition, your outlook, and your very character. Kung paano tayo mag-react sa isang sitwasyon, yun ka talaga. Kung paano ka magsalita, pag merong mga sitwasyon sa iyong buhay, yun ka talaga. If you are a negative person at negative words ang lumalabas sa iyo, pag may mga sitwasyon ng buhay, yun ka talaga. But if you're speaking out good words, positive words, and showing positive attitude in the midst of trials or in the midst of troubles, yun ka din. Pakitanong mo ngayon katabi mo, positive ka ba, negative? Sabi ng Bible in Proverbs 23 verse 7, for as a man thinks in his heart, so is he. Kung ano yung laman ng puso ng tao, yun siya. Yun ang kanyang ginagawa. Kung ang isang jar ng water, pinuno mo ng tubig, at iyong inalog, o kahit na lang yung soft drinks, di ba? Pag bigla mo siyang inalog at binuksan mo, eventually it will pop out. Lalabas lahat yung soft drinks. Matatapon yung tubig. Pag tinanong mong tao, bakit natapon yung tubig? Ang sagot, kasi inalog eh. Yung iba sasabihin kasi, maaring hindi maayos yung takip. Yung iba naman, matindi mag-isip. Gravity. You know what, Pastor? It's about gravity, you know? I could not explain that, you know? Pero hindi po gravity, hindi yung pag-alog, at hindi yung takip ang dahilan. Why? No matter that the reason the water would come out is because the jar was filled with water. At pakinggan mo ito, what's on the inside will eventually come out. Narinig mo? Kung ang puso mo ay negatibo talaga, yun ang lalabas sa iyong, at yun ang gagawin mong reaksyon sa mga pagsubok ng buhay. Sabi mo sa iyong katabi, attitude. Your attitude and my attitude always becomes actions or reactions. Paano ka mag-react sa isang sitwasyon ay nagpapakilala sa atin ng ating pong pagkatao. Now, let's visualize things. Nakakita na po ba kayo ng Jack in the Box? Jack in the Box, yung yung box, no? Meron nasa loob nun, may spring. Ha? Tapos yung okay na po. Amen. Yung iniikot mo. Tapos biglang may lalabas. Tawag ng Jack in the Box. Alam mo ba, na yung Jack in the Box, kung kailan iniikot mo siya at ine-expect mo na lalabas, hindi lalabas yun. Kung kailan hindi mo ine-expect na siya biglang lalabas, tsaka siya susulpot at magugulat ka talaga. Bakit ko po ginamit na illustration yan? Alam mo ba na ganyan ang ugali natin? Kung kailan hindi mo ine-expect, tsaka lumalabas yung totoo mong ugali. Hindi ba? That's a vivid picture of our attitude. When we least expect it, they will pop out. Listen to this.
and will cause others to like us or dislike us. You see, much louder than the words we speak, your attitude keeps telling people what you really like, you are really like. Kasi alam mo, madaling magsalita, kapatid. Madali yan. Words are cheap. I'm always telling you that. Madaling magsalita. Alam mo, ang bait ko nga eh. You know, humble ako eh. No? Alam mo, ano ako, very calm ako, gentle, you know. Sa mga sitwasyon, hindi ako basta-basta nagpapanik, you know. Tsaka magaan ako magsalita, hindi ako Madaling sabihin yun. Pero nalalaman kung yun ka nga pag may sitwasyon na. Kapag ka nasagi yung sasakyan mo. At di ba, in-illustration ko na yan? At lumabas ka, yung ka. Ma? Kapag ka dumidiskarte ka sa babae, pwedeng talaga namang smooth, me. Lahat maganda. Best foot forward. Yung iba nga, hindi lang best foot, pati feet, pati toes forward. Maaring gawin mo lahat yun. Pero pag may sitwasyon na, doon ka talaga nakikilala. Naintindihan? Tingnan mo na lang. Pag nanliligaw ka, di ba, ang gaganda ng mga pananalita mo. Kukunin ko sa iyo ang mga bituin. Para sa iyo ang lahat ng ito. Sisikapin kong mahalin ka ng aking buong puso. At kahit ano ang ating pagdaanan, papatunayan ko sa iyo, dito ka. Dito. Dapat wala ako sa 3 p.m. Pero sabi ko, ayokong mag-absent. No? Pero kita mo, pag girlfriend na, ha? Pag nag-away, ano nang lumalabas sa bibig? Hindi na maganda. Words are cheap. But in terms of situation, doon nakikita kung sino ka. Pakisabi sa iyong katabi ulit, attitude yun. Di ba pag nakasakit tayo ng tao, pag may nasabi tayong hindi maganda, anong lagi nating palusot? Oh, I'm sorry, I didn't mean that. Huh? Nasabi mo na eh. Oh, di ba pagka nagtatalo kayo, bigla kang sumigaw, bigla kang may sinabing hindi maganda? Sasabihin mo, oh, I didn't mean that. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling yun eh. Maniwala ako sa'yo. Alam mo kung saan nanggaling yun? Sa attitude natin. Ganon kasi talaga tayo. Understand this. We don't have an attitude just because we had a bad day. All that a bad day can ever do is shake our jars. Alam mo, hindi ka nagkakaroon ng masamang ugali dahil lang nasira ang MRT, dahil lang na-traffic ka, kung kailan naman mag-e-exam ka, tsaka sila nagbasag ng kalsada. Hindi sumasama ang ugali mo dahil sa sitwasyon. Talagang masama lang ang ugali mo. Pero ganun din yun. Kung sa kabila ng hindi magagandang sitwasyon at positibo pa rin ang pinapakita mo, ibig sabihin nun, maganda talaga ang ugali mo. Ugali nyo, ha? It's all about attitude. Sabihin mo nga sa iyong katabi, attitude yun. Okay? The reason you and I have a bad attitude is because we have it inside of us. And the reason why you have a good attitude is because it's inside of you. Ganun lang din yun. Kung maganda ang pinapakita mo, maganda ang ugali mo talaga, ibig sabihin, yun ka nga. Mabait at mabuti ka nga talaga. Pero kung bad ang nakikita, bad ang lumalabas sa bibig, it means that's also inside your very being. Your attitude, my attitude reveals the real us. Secondly, your attitude determines the success and failure of every relationship in your life. What a difference our attitude makes. Our attitude affects every relationship in our life, be it love, family, friends, office, church, everything. And sometimes, yung pag-ibig
o yung relationship ay hindi nasisimulan dahil ano? Sa masamang ugali. Nakikipagkaibigan sa'yo. Ano kagad ang iniisip mo? Mangungutang to sa akin. Bad attitude. Huh? Kinakausap ka lang. Ang tingin mo kagad, nililigawan ako dito, nililigawan ako. Type ako nito, type. Sama naman ang ugali mo. Hindi ba pwedeng friends lang muna? Bad attitude. At may madalas, maganda sana ang takbo ng isang relationship, be it friend, be in love, or in the church, or in the office, kung hindi lang dahil sa masamang ugali. Yeah, I know. I know there are faults in many people, mistakes in every relationship. Even the most ideal kind of relationship, dumadaan sa testing. Dumadaan sa misunderstanding. Kahit na yung mga nag-50th wedding anniversary na hanggang ngayon nagtatalo pa rin. 3 na ang kinasal ko ulit na ganun. And I've seen, sa kasal na nga, nagtatalo pa sila eh. They'll be having arguments. They'll be having misunderstanding and fights. At pag hindi tama ang attitude mo, instead of having reconciliation, you will have gaps. Instead of having love and understanding, you will have more heartaches. Bakit? Masama ang ugali. Pero kita mo, pag maganda ang ugali mo, pagdating sa relationship, pag talagang you're a person of positive attitude, kahit na ano pang pinag-awayan ninyo, madali kayong magkasundo. Yes, maaring may mali, pero anong nangyayari sa relationship ninyo? Dahil nga parehong mabuti ang ugali ninyo o mabuti ang pananaw mo sa buhay, hindi dumarating ang pagkakataong matagal kayong nagtatalo. Maliwanag? Nakikita-kita, kinakalabit mo na naman yung katabi mo. Nung ako po'y one time lifting weights in the gym, umaga po ako nag-workout usually. When I was lifting up weights, meron pong grupo ng mga kababaihan who had, nakita ko sila kumaway. Eh, hindi ko naman po alam kung ako yung kinakawayan. Mahirap naman kumaway din, di ba? Hindi pala ikaw, yung katabi mo pala. Pahiyang konti yun, di ba? So I was lifting up weights and a group of ladies waved their hands. At naisip ko, yung katabi ko ang kinakawayan. Kasi gwapo nung katabi ko eh. No? Ang puti pa. Baka akala anino lang ako. Yun ang iniisip kong kinawayan. No? Nagulat na lang ako, while I was lifting weights, I have my earplugs on. Nilapitan ako ng isa sa kanila. Sabi, ikaw si Pastor John, right? Yeah, right. Sabi ko, yeah. Kinamayan niya ako. And then when she shook my hand at sabi niya, Pastor, huwag ka magulat, taga Word of Hope Maine ako. Sa mga taga Word of Hope Maine, huwag po kayo maingay, okay? Hindi ko kukwento to sa Maine, eh. No? Sabi niya sa akin, taga Word of Hope Maine po ako. Pastor, of all places, dito pa kita nakita. At dito pa kita nakamayan. Sabi niya, hindi kita makamayan sa church eh. Sabi ko, ba't hindi mo naman ako kamayan sa church? Nahiya ako eh. Ngayon, hindi ka nahiya. She took my hands and she was smiling. And I could not lift my weights because she was there standing, shaking my hands. Kung kailan pawis na pawis ka, hindi mo malaman kung paano mo pupunasan ang pawis mo. She's shaking your hands. And out of nowhere, bigla ako natuyuan ng pawis. Nang kanyang sinabi, Pastor, you know what? Kasi umalis na siya, kumamay, tumalikod. Bumalik. Sabi niya, Pastor, I'm praying to God that I will find a guy like you. An ideal guy like you. Oh, man! Alam niyo po ang ginawa ko? Ang pakiramdam ko na parang gwapo ko talaga. Alam niyo, parang nag-ibang tingin ko doon sa salamin.
Alam niya, sabi ko sa kanya, this is what I told her. I smiled at her and said, you know what? Having the ideal guy or the ideal girl is not the bottom line in any relationship. Makinig ka. You've got to believe me. Sabi ko sa kanya, your attitude will help you through it. Kasi kahit gaano ka-ideal, yung babae, yung lalaki, kung masama naman parehong ugali ninyo, hindi magiging matagumpay ang isang relationship. Sabi ko nga sa kanya, kahit gaano pa ka-ideal yung girl or yung guy, kung di naman maganda ang ugali ninyo, kung hindi naman maganda ang pananaw ninyo sa mga pinagdadaanan ninyo, kung mag-away naman kayo, parang World War IV. Sabi ko, nothing good will surely happen. Both of you must have a positive attitude in your relationship. And then I looked at her and said, tantanan mo yang kaka-ideal mo. She just smiled. Pag-smile niya, tumalikod na ulit. At bigla siyang nagsabi, Pastor, umaga ka pala nag-gym. Yeah. Kaya ngayon, hapon na ako. You know what, brothers and sisters? This may sound so hilarious. But your relationship and my relationship with other people, malaki ang epekto ng ating mga pag-uugali. Kapag tumitibay ang pagkakaibigan, ibig sabihin matino ang ating mga pag-uugali. Naintindihan? Sa office, pagka masaya ang lahat sa tao sa office, wala kang kaaway sa opisina, ibig sabihin lang nun, maganda ang ugali mo. And the thing that makes a bad attitude so destructive is that like the jar of water with the loose lid on it, a bad attitude is eventually going to spill out in some negative actions and destructive words and deeds. Pag masama ugali mo, masakit ka magsalita. You have no regards to what the person is feeling, hearing you saying those words. Lalo na pagka mag-GF, BF, mag-asawa, biro mo, salita ka ng salita, I love you. I miss you. Pag nagkikita kayo, parang tumitigil ang mundo. Parang kayo lang talaga. I love you. Yun ay pag good times. Pag masaya, good times. Kaya lang hindi maganda. Huwag ka sanang ganito. Pagkatapos mo magsabihan ng I love you, pagka meron kayong hindi pinagkasunduan, nawawala yung I love you. Yung ganda ng pagkakasabi mong I love you, yung I love you. Bigla ka na lang nagsasalita ng mga masasakit na pananalita that destroys your relationship with that person. Para bagang wala kayong relasyon. Para bagang wala kayong pagkakaibigan. Pakita mo nga yung katabi mo, ganun ka ba? May mga taong super sweet. Sweetest. Pagka maganda ang mga takbo ng buhay. Pero pag merong hindi pagkakaunawaan, you can really hear the words that they are saying. And it would surely affect your relationship. Anong problema? Hindi yung sweetness, hindi yung pagiging simpatiko, o kung ano-ano pa. Ang problema is attitude. Pakisabi sa iyong katabi, attitude. Now, in Numbers chapter 12, verse 1 up to verse 11, si Moses ay merong kapatid, di ba? Kapatid niya, si Aaron at si Miriam. Si Moses, ang sabi ng Bible, in Genesis chapter 12, Moses was a humble man, more humble than anyone on the face of the earth. Sino bang sumulat ng Genesis? Si Moses, di ba? Kaya sabi niya, most humble man. No? In other words, Moses was teachable. And Moses was treating people according doon sa gusto niya ring i-treat siya ng ibang tao. On the other hand, si Miriam at si Aaron, they chose a bad attitude. Si Miriam at si Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife. Kasi hindi po Hudyo
o hindi Israelita na pangasawa nitong si Moses, isang Cushite. Kaya pinag-uusapan nila si Moses. Are you getting the picture? Here they are, a family. Family members whom Moses thought he could count on and trust. Yung mga taong kanyang inaasahan sana, yung mga taong kanyang mapagkakatiwala, sila pa yung nagsasabi ng masama laban kay Moses. Masakit itong aking sasabihin, but this is really a fact in life. You can never trust people with a bad attitude because they will do things that you never thought they would do. You see, most people who stir up trouble do so not out of reasons, but out of bad attitudes. Yung napangasawa ni Moses ay hindi naman talaga yung real issue. Hindi naman yung real problem. Ang problema si Miriam. Si Miriam ay may inggit kay Moses. At dahil sa kanyang inggit, ginagawa niyang siraan ang kanyang kapatid. She had become critical and had caused trouble to the people of Israel. Alam niyo ba na na-divide ang Israel? And God had caused Miriam to have leprosy. Anong ibig sabihin nito sa atin, mga kapatid? Oftentimes, the things that we criticize and get all stirred up about are not the problem at all. The problem is our sour and bitter attitude. Sabi ulit sa iyong katabi, baka nakatulog na, attitude yun. We've seen people having bad attitudes. And we've seen people destroying their family, destroying their relationship with others, destroying friendships, all because of bad attitude. Kapatid, ang magandang ugali ay tumutulong upang tumibay ang anumang relasyon. Ang masamang ugali ay tumutulong din para wasakin ang anumang relasyon. Thirdly, your attitude is always your choice. Pakisabi sa iyong katabi, it's your choice. Ba't pag ganito ang sermon, ganun ang mukha mo? Pag ang sermon, blessing, tagumpay, at kung ano. Kaysa, this is very important, brothers and sisters. Meron pong dalawang lalaki, sila po yung mga bilanggo. Pareho sila ng selda. At sa tuwing tumitingin sila sa bintana ng kanilang selda, yung isang lalaki, ang tanging nakikita lang niya ay puro putik, maruming paligid. Yung isang lalaki naman, ang tingin niya, wow, hey, are you seeing stars, man? Are you seeing the moon? Are you seeing this beautiful scenery? Magkaiba sila ng nakikita. Bagamat pareho ang kanilang selda. What's the difference? It's the attitude of choice. Without a doubt, brothers and sisters, the human mind is the most awesome creation of God. With it, God has given us the ability to think, to reason, and to choose whether we will focus on the positive thoughts or negative thoughts. Tanda mo ito, nasa iyo ang pagpili. Ano ang iyong mas pipiliin? Yung positibo o yung negatibong pananaw pagdating sa buhay? Lahat tayo can face positive situations. All of us ay humaharap din sa mga negatibong side ng buhay. But the choice as to which one we will focus on, feed on, and nurture is up to us. Pakisabi sa iyong katabi, nasa pagpapasya mo yan. Pakinggan mo ito, kapatid. Understand that we cannot choose what will happen to us today. Hindi tayo pwedeng pumili ng mga magaganap sa buhay natin yan. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, gusto ko good lang ang mangyari sa akin sa araw na ito. Madalas nga, diba, kakapray mo ng good, minsan bad. Excited na excited kang pumunta ng office. Ang aga-aga mo. Then all of a sudden, yung sinasakyan mong MRT, masisira, lalakad ka sa ibabaw ng riles. That's bad. Hindi natin kontrolado yun. Hindi natin kontrolado ang mga sitwasyon ng buhay, pero kontrolado mo ang ugali mo. Amen?
You can choose whether to focus on the positive or on the negative. Pagkagising mo sa umaga, may kapangyarihan ka kagad pumili kung ano ang ugali. Hindi mo pwedeng piliin laging mabuti, kapatid. Meron at merong hindi magandang mangyayari. Yung pagtingin mo pa lang sa salamin. But kidding aside, you can choose your attitude. We have the power to decide how we will respond to what happened to us. Sabi ng isang lalaki na nakilala on the early 70s, I have everything I need for joy. Ang pangalan niya po ay si Robert. Ang kanyang hands are twisted. His feet are useless. Hindi siya makapaligo mag-isa. He cannot feed himself. He cannot even brush his teeth, comb his hair, or put on his underwear. His shirts are held together by strips of Velcro. Yung tinatawag na magic tape. No? He drags like a worn-out audio cassette. Si Robert ay may cerebral palsy. Pero sa kabila ng pagkakaroon niya ng cerebral palsy, itong si Robert ay nakagraduate sa high school. Nakapasok sa Abilene Christian University na kung saan graduate siya with a degree in Latin. May cerebral palsy pero naging teacher sa St. Louis Junior College. At may cerebral palsy pero nag-misyonaryo. At nagkaroon siya ng 5 overseas mission trips sa kanyang buhay. Si Robert ay naging missionary in Portugal at siya'y namuhay mag-isa in the year 1972 in Lisbon. He rented a hotel room and began studying Portuguese. Meron siyang restaurant na kinausap na after rush hour, pakakainin siya nung may-ari ng restaurant o nung attendant dun sa restaurant at kanya itong babayaran. And he found a tutor who would instruct him in the language. Then, he stationed himself sa park at namimigay siya ng tracts. Imagine that. May cerebral palsy, nag-i-evangelize pa. And for 6 years, 70 people was led to the Lord Jesus Christ. Dun sa 70, ang isa ay kanyang naging asawa. Ang pangalan ay si Rosa. Si Robert, kapag siya po ay naimbitahang mag-preach sa isang church, kinakarga siya, sakay siya ng wheelchair. At hirap na hirap siya magbuklat ng Bible. Sa sobrang hirap, yung tao naaawa na sa kanya. Yung mga tao umiiyak na, para bang kulang na lang sabi, ako na maglipat, saan ba? Pero imbis na maawa sa sarili, anong ginawa ni Robert? Lagi niyang itinataas yung kanyang twisted finger and twisted hand sa langit. At anong kanyang sinasabi? I have everything I need for joy. Attitude is everything. Pakisabi sa iyong katabi, attitude is everything. Pwedeng piliin na ni Robert na mag-self-pity. Mawalan na ng drive sa buhay. Pero dahil positive ang kanyang attitude, mas marami pa siyang narating. Maybe right now, you are feeling pretty broken. Your life has taken way too many turns for the worse. A lot of things had gone wrong in your life and in my life. It seems like, wow, man, you're facing a tough trial or mountain right now. I know from personal experience that it's not easy when life hits you. Ang problema pa naman sa buhay, the more the merrier, no? Pagdating ng isa, hindi ka pa nakakahinga, darating na naman. Hindi mo pa nga napag-iisipan paano susulbahin yung isa, meron na naman. Pero sa kabila ng dami ng pagsubok, kapatid, pakinggan mo ito. You must remember that there is something that your situation can never take away from you. And that is your power to choose your own attitude. Nasabihan na po ba kayo na pag may nakakita sa inyong tao, parang wala kang problema? Nasabihan na po ba kayo ng ganun? Huh? O pag nakikita ka, parang ang dami mong problema. I myself had received some words like those.
But nobody knows the things that are happening to me. No matter how challenging life may be to me, I always choose to be positive. At alam niya ng aking mga kasama sa ministry. No matter how challenging a situation may be, I would always look at the brighter side of things. Kahit na hindi na maganda ang sitwasyon, positive pa din. Alam mo kapatid, kung bakit pwede tayong maging positibo sa kabila ng hindi magagandang sitwasyon ng buhay, tandaan mo, anak ka ng Diyos. Amen? No matter what has happened to you, some of you have tough times in your relationships, in your health. The attitude choice, though, is still yours. Pakisabi sa iyong katabi, pumili ka ng tama. Attitude. Alam mo kapatid, for you to blame your bad attitude on other person or on a difficult circumstance is simply a cop-out. Anong cop-out? Excuse na lang. At kung hahayaan mo na ang sitwasyon ay ibang tao at nagpapakita ka ng masamang ugali, wala ka ibang sinisira kundi ang iyong sarili. At wala kang ibang sinasaktan kundi ang iyong sarili. Now, I want you to understand na pwede ka pang may gawin. Pakisabi nga sa iyong katabi, may solusyon pa. Huh? Baka sabihin mo naman, ano ba yan si pastor? Ang preaching, bad attitude. Bad na talaga ang feeling ko. And I don't want you to leave this place na ang tingin mo sa sarili mo, all bad. Ayoko rin pumunta ng Word of Hope Maine na all bad ang tingin ko sa sarili ko. Let me share with you steps that will help us become more positive in life. Paano ba tayo magiging positive sa kabila ng mga negative attitudes that we're having? Number 1, start speaking positive words. Sabihin mo nga positive words. The first step in becoming a more positive person is to work at learning to speak positive words. Bakit ko sinabing learn? The reason is this. Speaking positively is something you have to learn by practice. Bakit? Hindi madaling puro positibo ang sabihin. Bakit? Tayo ay sanay na magsalita ng pangit. Di ba? Wala nga tayong ka-effort pag namimintas eh. Ang tatalim ng utak natin, pag talagang puro kapintasan, lahat ng adjectives alam natin. Pagkapintasan. Pero yung magsabi ng positive words, we need to learn that. We need to practice it. Para bang yung mga dila natin baluktot pagdating sa positive words. Pero pagdating sa mga masasakit na salita, bihasang-bihasa. Tinitignan mo ba ang sarili mo sa salamin? Huwag may deny. Hindi ako naniniwalang hindi. Pag nagdadrive nga ako pag may dumaan doon sa sasakyan, tinitignan yung sarili. Tumitingin sa salamin. Alam mo kapatid, one way of helping out yourself ay magsalita ka ng mga positive words sa iyong sarili. Pag merong hindi magandang sitwasyon sa buhay mo, huwag mong sinasabi sa sarili mo, palpak ka na naman. Ang hina-hina mo talaga. Wala ka ng kapag-apag-asa. Huwag mong ginagano ng sarili mo. Bakit? Kasi kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun ang nangyayari sa'yo. Sino pang mag-i-encourage sa'yo kung mismong ikaw ayaw mong i-encourage ang sarili mo? Narinig mo? Hindi na nga maganda yung sitwasyon mo, inaaway mo pa yung sarili mo. Hindi walang lalong magandang mangyayari. Kapag ikaw ay may sitwasyon sa iyong buhay, begin to speak positive words to yourself. Kahit na sa umaga, pagkagising mo pa lang, say positive words to yourself. Ako po, ang lagi kong ginagawa, pag ako po'y naliligo and I am looking at the mirror, lagi kong sinasabi sa aking sarili, no matter what people tell about you or say about you, what matters is God's opinion. Sinasabi ko sa salamin, oh, you're so cute. Oh, hindi ko pa sinasabi.
Biro lang po. Sinasabi ko yun. Na you're a child of God. This is going to be a great day. You will do something great today. Yun po ang aking sinasabi sa aking sarili. Tapos aalalahanin ko yung favorite verse ko. Alam mo ba yung favorite verse ko? Ha? Di mo alam, ha? Song of Solomon's 1:5a. Ano yung 1:5a? Dark am I, yet lovely. Yun yung favorite verse ko. And I would remind myself with that. Sasabihin ko sa sarili ko, you are fearfully and wonderfully made. Ikaw ay kahilahilakbot na nilalang. Alam mo, you can tell that also to yourself. Sabihin mo sa iyong sarili, I am a child of God. Kahit na may problema ka, at mabigat ang problema mo, pwede mong sabihin sa iyong sarili, I am more than conquerors through Jesus Christ. Amen? Kapag matindi ang pagsubok na pinagdadaanan mo, pwede mong sabihin sa iyong sarili, I am precious in the eyes of my God, I am loved, and my God will never forsake me, He will never, ever leave me. Amen? Yan ang sasabihin mo sa iyong sarili. Speak positive words to yourself. And as you do that, you will find yourself having enough confidence, having enough strength to go on in life. Positive words. Kahit sa ibang tao, practice speaking positive words. Pag nakita mong maganda ang damit, tayo pa naman Pilipino, tataba ng utak talaga. Puro kalokohan. Pag nakitang maganda ang damit, uy, gandang tsura mo, Amerikana mo, brada. Parang tutulog lang Kulang na lang salamin Ay, huwag ka na magsalita ng ganun. Purihin mo na lang na maganda yung damit niya. Period. Pwede ba yon? Pag nakita mong naka-lipstick, medyo pumula. Yung lipstick. At tayo talaga, ang gagaling natin. Kakapanood kasi ito Pag nakita na, parang akong nangud-ngud anong mangyari nga? Ayaw na mag-ayos nun. Sa susunod na makita mong walang lipstick, ano nangyari? Parang zombie. Don't do that. Lahat na lang. Pagka medyo napasobrang blush on, para kasi nampal. You know? Say positive words. Ang ganda mo ngayon Batiin mo. Pag talaga maganda, batiin mo ng maganda. Huwag yung parang may pang-iinis. Pag bumati ka ng good morning sa umaga, talagang bating good morning. Amen? Hindi yung pagka may bumati sa'yo, hindi ka na nga bumabati, may bumati pa sa'yo. Good morning! Ano nainom mo? Minsan, ganun pa. Don't do that. Speak positive words to other people. Sabi mo sa iyong katabi, don't say bad words. Bakit? The reality is that you help create the atmosphere in which you live by the words you speak. Maganda ang dapat na ating mga pananalita. Pag maganda ang pananalita, gumaganda ang environment. Pag puro encouraging words ang sinasabi, gumaganda ang environment sa opisina. Simulan mong puro intriga. Matatapos ang araw mo, puro intriga. Pati yung gwardiya, intrigahin mo. Hindi ko po alam kung si Pastor may pinaguhugutan to. Hindi ko po alam kung narinig nyo na yung kwento patungkol sa 2 bilanggo. Umpisang kwento, bilanggo. Pangalawang kwento, bilanggo pa rin. Ang pangalan ng isang preso ay si Tom. Si Tom ay very positive sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Ang kanyang kaibigan ay si Joe. One day, nakita ni Tom si Joe, naglalakad, may posas, kasama ang 2 escort. Sabi ni Tom, hey Joe, where are you going, Joe? Why are you handcuffed and why are you being escorted? Where are you going, Joe? Sabi ni Joe, well, I'm going to the electric chair. Alam niyo ang sagot ni Tom? Hey Joe, more power to you, man. More power. Huh?
Well, that may sound hilarious. Pero tama yung puso naman ni Tom. Seeing positive in any situation. Ito po yung assignment natin sa bawat isa. Assignment mo to, assignment ko to. Sa loob ng isang linggo, sa lahat ng tao makakasalamuhan natin, speak positive words. Sige, sige. May kasunod tong sermon ko to. No? At kapag ka puro positive, see what kind of environment you are going to create as you speak positive words. Pakisabi sa iyong katabi, gawin mo yon, ha? Kahit sa pamilya, ha? Kahit sa pamilya. Baka naman gawin mo, mabuti ka sa iba, sa pamilya, hindi. Simulan mo sa pamilya. Speak positive words in your family. And see, anong pwedeng mangyari sa ating pong mga buhay. Pangalawa, no matter what happens, look for good and you will find it. Ano man ang sitwasyon mo, hanapin mo yung maganda. A positive person is not the one positive, man. Is not the one who refuses to recognize the negative. He refuses to dwell on, but he refuses to dwell on them. Ang isang positive na tao, alam niya na may hindi magandang sitwasyon. Realidad yun. Pero hindi siya nag-i-stay sa negatibong sitwasyon niya. Ibig sabihin, hindi niya ito laging iniisip at laging ipinamumuhay ang mga negative situation that he is having. What a positive person does is develop the habit of looking for the best results even from the worst conditions. Ganyan ka ba? Kahit na hindi na maganda ang sitwasyon mo, naghahanap ka pa rin ng mabuti. It's always possible to look for something good, even when things look bad. Alam mo ba ang remarkable fact ng buhay ng tao? Kapag may hinahanap ang tao, nakikita niya yun. At kahit sa sitwasyon natin, gaano man kanegatibo ang sitwasyon natin, as you look for something that is good, you will surely find it. In your work, sa trabaho, hanapin mo yung maganda. Hindi yung puro pintas ang ginagawa mo. Pintas ka ng pintas sa boss mo. Pintas ka ng pintas sa trabaho mo. Ba't ang trabaho to? Walang kabuhay-buhay. Bakit may ikaw yung walang buhay? Hanapin mo pa rin yung maganda sa iyong trabaho. Maaaring sabihin mong boring yung trabaho mo, pero we thank God. Bakit? Sa kabila ng sinasabi mong boring yung trabaho mo, you're having an opportunity to share God's word to other people. You're having an opportunity na makapaglingkod pa rin sa Panginoon sa pamagitan ng pagiging worker ng church. Though you are having a job. Hanapin yung mabuti. Pakisabi sa katabi, hanapin mo yung mabuti. Sa relationship, hanapin yung ikaayos kaysa ikagugulo. Amen? Sa iyong negosyo, kahit na hindi maganda ang sitwasyon, hanapin yung mabuti. And one thing that you can find in the situation that you're having in your business ay kung paano gagawin ng mas tama ang negosyo. In your ministry, in every aspect of your life, find what is good. Tandaan mo ito. There is always something good in any given situation. Natatandaan mo yung 12 spies? 12 spies. Ano man? Yung pinadala ni Moses sa lupang pangako. Kilala mo yun? Ayun, yun. Yung 10, bumalik, anong sabi? Puro giants doon. Papatayin nila tayo. Tayo mga mukhang tipaklong. Pero yung dalawa, si Joshua at si Caleb, anong sabi nila? That land is filled with milk and honey. Anong sabi ni Joshua at ni Caleb? Kung sasaatin ng Panginoon, we can possess the land. Anong tinignan ng dalawa? Yung mabuti. Yung 10 ang tinignan, yung hindi mabuti. Bakit tanong mo nga yung katabi mo, alin o ano ang mas tinitignan mo? Alam mo kapatid, it's a matter of focus. It's a matter of focus. Now, let's apply that in relationship. Alam mo kung bakit pati dito pinapasaringan ko to? 60% of emails that I'm receiving every week, they are asking so many things about love.
Papa Jack talaga. Huwag ka na mag-email. Ito, pakinggan mo. In your relationship, if you are always looking for the faults, lagi mong hinahanap yung wrong, you are centering just on the negative things, you will become dissatisfied with your relationship. In addition to that, you will bring out what is worse in that person, not what is best. And your relationship will go on a very destructive, negative cycle. Alam mo, sa tuwing magkikita kayo, naghahanapan kayo ng mali. Ikaw nga ikaw din eh. Nakakapagod yun. Have you ever been in that relationship, that kind of relationship? Huwag ka na magtaas ng kamay, please. Nakakapagod yun. Na wala kayo ibang ginawa kundi maghanapan ng hindi maganda. Now, paano mabe-break yung ganong cycle? Start looking for what is good and focus on that. Hanapin mo yung maganda sa relationship ninyo. Bigyan mo ng emphasis the things that makes you both happy. Maliwanag? Do the things that you do crazily together. Huwag yung kung ano yung pangit, yun ang hina-highlight. Kung ano yung pangit, yun ang sisira sa inyong relationship. If you want to work things out in your life, you need to focus on the positive. Pakisabi sa iyong katabi, focus on the positive. Number 3, take charge of your thought life. Let me share with you 3 F's. Kung kayo po yung nagbabasa ng aking Facebook wall, you have already read this. The 3 F's of taking charge of your thought life. Number 1 is fix. Sabi ng Philippians 4:6 after verse 7, fix your thoughts on what is true and good and right. Think about the things that are pure and lovely and dwell on the fine. Good things in others. Think about all you can praise God for and be glad about it. Kung ano yung maganda, yun lang yung isipin. Pangalawa, after fixing, filter. Filter the things na pumapasok sa iyong isipan. Ikaw ba'y, kapag tayo po ay kumakain, hindi ka naman kumakain ng marumi. Huh? You would always love to eat something that is clean, something that is healthy. Ganon din pagdating sa takbo ng isip. Feed your mind with good things. Amen? Hindi yung kung ano-ano pinanonood mo, puro trahedya. Tayo pa ng mga Pilipino, gusto natin lagi nakaka-relate. Pati sa mga teleserye. Kaka-relate ako doon. Ganon din ako, ganon. Maniwala ka, ganon din ako. Hindi ka ganon. Yung chismis sa buhay ng kapitbahay, laging yun ang pinapapasok sa isip. Ano nangyari ngayon? Baka ganon din mangyari sa amin. You screen, you filter the things that are entering your mind. Amen? Pakisabi nga sa iyong katabi, ayusin mo yung pag-iisip mo. Kahit na sa mga librong binabasa natin, marami sa atin nagbabasa ng libro, mga drama binabasa, crime of passion. Yung mga pocketbooks and everything. You filter things. Anong sabi ni Paul? Everything is permissible, but not everything is beneficial. Kung alam mong hindi makakatulong pagdating sa iyong kaisipan, don't do it. Amen? Pangatlo, Pastor, umalis ka na. Pangatlo, fix. Filter? Feed. Now, what are you feeding your mind? Sige nga. What are you feeding your mind? Alam mo ba na ang sakit na cancer, hypertension, diabetes, at kung ano-ano pa, ay dahil sa maling pagkain? Kakasakit ka na talaga ng damdamin, Pastor. Kakasabi mo lang, don't say bad words. It's a result of bad diet. Now, pagdating sa isip natin, bakit kaya nagiging negative kagad ang takbo ng utak ng tao?
is because of the things that we are feeding on. It's not enough that you filter garbage from our minds. We also need to feed on the good things. Paano mo i-feed ang isip mo ng good things? Read God's Word. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, magbasa ka kasi ng Bible. Pag may problema, kung ano-anong binabasa, pati horoscope, babasahin. Pisces, lumayo sa naka-blue. Patay tayo dyan. Taurus. At kung ano-ano pa. Kaya ano ngayon ang tumatakbo sa isip mo? Habang naglalakad ka, mahanap ka na naka-blue. Kalayo nga niya. Oh, no, don't do that. Para maging healthy ang takbo ng isip, ang Word of God ang basahin. Bakit? Lagi ko ito sinasabi, sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao, may sagot ang salita ng Diyos. Amen? Sa anumang kalagayan, praise God, merong laging pwedeng sabihin ang Biblia. You have to read God's Word. Ano sabi ng Bible? Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Liwanag ang salita ng Diyos. At kahit gaano kadilim ang iyong kaisipan, kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, it becomes a lighted kind of mind. Biglang lumilinaw ang takbo ng isip mo. Bakit? Tandaan mo na ang salita ng Diyos lamang ang may kapangyarihang baguhin ang buhay ng isang tao. Feed on God's Word. Now to end this message, wow! May narinig ako. Kanina mo pa ako nilalatigo, Pastor. To end this message, the question that I would like to ask you is this. When you feel mighty onslaught of a negative emotion, how do you handle it? Sige nga. How do you handle it? Paano mo ina-handle pagka may negative situation? Pray. Cry. Lock myself in my room. Never talk to anyone. Alam mo, if you are feeling a mighty negative emotion, admit it. Negative eh. Totoo yan eh. Hindi ko naman sinasabi pag may problema, tumawa ka. Galing-galing talaga ni Lord. Hallelujah. I'm not telling you that. You admit it. You face it. Totoo eh. Meron kang hindi magandang sitwasyon. Admit it, face it, but don't give in to it. Amen? You see, one way to destroy negative emotion is to replace anger with love, fear with faith, complaining with gratitude, bitterness with forgiveness, judgment with acceptance, feeling sorry for yourself with helping someone else. Kapatid, in just 2 minutes, let me explain this to you. May mga nagsasabi sa akin, Pastor, matanda na ako, hindi na ako pwedeng magbago. May mga nagsasabi sa akin, ito ang personality ko eh. Kahit sa pamilya namin, itong personality ko, hindi na ako pwedeng magbago. Makinig ka, kung sinasabi mong Kristiyano ka, kung sinasabi mong nasa iyo si Jesus, ibig sabihin yan, nasa iyo ang Holy Spirit. At kung nasa iyo ang Holy Spirit, makinig ka kapatid, malaki ang kanyang kapangyarihan na pwedeng bakuhin ang ating mga pag-uugali. Amen? Hallelujah. God can change you. And even if you're saying na hindi ka na pwedeng magbago, kapatid, makinig ka. The Bible tells us nothing is impossible with God. And it applies to every aspect of your life and my life. Kaya ka pang baguhin ng Panginoon. Ano lang dapat natin gawin? To submit into His authority. Ipasakop natin ang ating mga buhay sa Kanya at kaya kang baguhin ng Panginoon. Pakisabi sa iyong katabi, your attitude matters. Mahalaga ang pag-uugali mo at pag-uugali ko. At ang ating mga pag-uugali ay sadyang makapangyarihan. Let's all bow our heads and let us pray.